Kaibigan, magbibigay po tayo ng 12 tips pampahaba ng buhay at para makabawas ng stress. Tuturo ko sa inyo. Actually, nakuha natin ito sa magandang libro, 50 Secrets of the World's Longest Living People. Okay? Baliktad. Pero tingnan nyo na lang yung mga picture. Okay? So, sa 50 tips na to, pinili ko ang 12 na pinakamaganda na tingin ko hindi nyo pa alam. Okay? Ito mga pampahaba buhay tips, hindi ko na sinali yung kumain ng gulay, kumain ng isda, hindi ko na sinali na uminom lang ng maraming tubig, itigil sigarilyo, hindi ko na sinama. Alam nyo na dapat yun, mga basic na yun eh. Bawas taba, bawas sa mga pastries, hindi na yan. Ang bibigay ko yung medyo di nyo pa alam. Number 1, siyempre, umpisahan natin sa pinaka-importante. Kailangan magdasal, mag-meditate, kailangan maging matulungin sa kapwa. Sinama-sama ko na yan. Helping others, prayer, mukhang nakakahaba ng buhay yan. Or mag-enjoy ka lang ng nature, magandang lugar. Parang nagpe-pray ka na rin eh. Kita mo yung dagat, yung mga puno, o magtanim ka ng halaman, you're one with nature. Pampa-relax, iwas stress. Pag less stress, less high blood, less sakit. Haba, buhay, di ba? Relax. Number 2, ito sa mga sobrang stress na tao na nagkakasakit na, bawasan mo, reduce your expectations. Ano ibig sabihin? Kung dati ay gusto mo kumita ng 1,000,000 by age 30 years old, na-stress ka na, hindi ka na makatulog, nagkakasakit ka na, huwag mo na habulin yung 1,000,000. Diba? Bawasan mo konti kung ano yung expectation mo, goal mo sa sarili mo para mabawasan ang stress mo. Number 3, simple lang, inom ng maraming tubig. Sinama ko lang yung water. Kasi maraming hindi umiinom ng tubig eh. At least 8 glasses up to 10 glasses ng water or fluid. Hindi naman kailangan tubig lahat yung 8 baso. Pwede naman fluid eh. Ibig sabihin, pwede isang tasang kape, tubig na yon, isang tasang sabaw, tubig na yon, isang pakwan na malaki, tubig na yon, isang buko. So, buko, kape, pakwan, sabaw, 4 glasses na yon ng tubig, ng water, tapos dagdagan mo lang 4 na baso. Pero mas maganda tubig kasi low calorie. Tapos, ang maganda sa tubig din, pag uminom ka na marami mapapagaling. Hindi ka kidney failure, hindi ka makikidney stone, gaganda yung balat mo, maraming tubig, mainit sa atin, bawas migraine, maganda rin sa puso ang maraming tubig. Actually, less heart failure yan, yung wala pang heart failure, maganda. So, ang tubig din, pag inom ka na inom, ihi ka na ihi, kakalma ka. Diba? Pag nagsi-CR tayo, nakaka-relax. Tsaka lumilinaw yung mga kulay ng ihi, nalalabas yung toxin. Number 4, pagkakain tayo, dapat half full lang. Huwag sobrang busog. Huwag yung nagpapakabondat masyado. Hindi po maganda yan yung busog na busog. Kung kaya mo kumain ng 2 platong kanin, busog na busog, gawin mo na lang 1 plato. Kung kailangan mo 1 platong kanin, gawin mo na lang 3/4. Pag kaya mo 2 bowl ng pansit, 1 bowl na lang. Mas gutom, mas okay. Mas payat konti, mas okay. Bakit? May pag-aaral po yan. Eating less, living longer. Yung mas payat, mas konti kinakain, mas sumahaba ng buhay. Diba? Isip nyo parang mali. Dapat marami akong kinakain. Marami akong energy. Ang problema, nasosobrahan tayo ng pagkain. Kasi hindi naman tayo payat. Pag sinobrahan mo yung pagkain mo, pagkaka-diabetes, high blood ka, sobrang alat, noodles, karne, tsaka canned goods, diba? So, high blood, diabetes, sakit sa puso, arthritis, kasi overweight eh. Pero yung mas konting kinakain, parang mas maganda, mas gutom eh. Yung parang mas nakaka-burn ng energy. Tsaka mas payat, mas hindi hirap yung katawan. Parang sa kotse, yung kotse walang kargang mabibigat. Unlike pag overweight tayo ng 20 pounds, para tayo may dalang silya na 20 pounds. So, eat less, half full lang, konting busog lang, tama na. Yan ang ginagawa ng mga Japanese people. Number 5, magugulat kayo dito, number 5. Bawas stress to Ito, pag-aaral lang to
playing video games. Alam niyo pala yung paglalaro ng video games, yung hindi yung buong araw na mag-video game ka, wala ka nang ginawa, hindi ka na kumain, nag-video game. Masama 'yon, 'di ba? Nakakasira ng ulo 'yon. Pero yung 1 hour lang, tapos yung video game na pamparelax lang, pwede siya eh. Oo, nakita nila, nakakabawas ng stress. Yung mga pasyenteng may cancer, pinapalaro ng video game, parang pinapatay mo yung cancer cells. Parang psychology, yung sinasabi mo, papatayin ko yung cancer cells. Tsaka, yung mga may arthritis, sakit-sakit sa katawan, pag nagbi-video game, nalilibang eh, nababawasan yung arthritis. Yung may depression, nalulungkot. Imbis na isipin nila, malungkot ako, malas ako, walang kwenta buhay ko, palaruin mo na lang video game, di nalibang siya, meron pa siya natalo. Tsaka yung video game, parang may reward yan, di ba? May mga prize, di ba? Mas safe na yung video game ng 1 hour kaysa magsugal. Ang sugal kasi nakakalibang din, yung slot machine eh, kaya lang sugal din eh, masama yun. Di maglaro ka na lang, wala pang bayad. Okay? So, pwede rin yung strategy, bawas stress. Actually, itong video game, 78% effective in reducing stress pag short time, kaya gustong-gusto ng mga bata. Next is 3, 4, 5. Number 6. Gamitin ang utak. Paano natin gagamitin ang utak para bawasan na stress? Pwede tayo magplano, huwag magre-retiro, meron laging ginagawa, may puzzle, para at least ginagamit yung brain. Baka ma-Alzheimer's tayo eh. Tapos, pwede alalahanin yung mga lumang panahon, di ba? Mahilig yan. Pag mga senior, nung panahon namin, ganito, okay lang yon. Kasi nare-relax sila dun eh. Doon sila kumakalma eh. Diba? Naalala nila yung mga luma, at least gumagana yung brain nila. Number 7, para maging healthy, pwede magpa-araw konti sa umaga. Sa umaga, morning sunshine, 6, 7 hanggang 8 a.m., mga 10 to 15 minutes ng araw, panlaban sa stress, panlaban sa depression. Yung mga hindi na-expose sa araw, mga winter areas na mga bansang puro winter, nalulungkot, nadidepress. Kita mo may mga tao pag dumidilim na, gabi na, tumataas na yung buwan, nalulungkot na. May ganong sakit yon. Walang madilim, nalulungkot, nakikita lang ang buwan, between, sad na sila. Pagdating ng araw, medyo happy sila. Kasi yung sunshine nagpapasaya. Okay? Number, ano naman tayo? Next, maglakad-lakad, be active. Okay? Paano be active? Ibig sabihin, mas naglalakad-lakad tayo, mas maganda sa circulation. Diba? Gaganda yung daloy ng dugo, do something active, pwede mag-mall, diba? Naglalabas ng endorphins, hindi kailangan mag-jogging eh. Basta lakad lang, mapawisan lang konti, maganda na yan. Okay? Number 9. Okay, ito number 9 ang pinaka-effective sa lahat. Hindi nyo alam to. 85% effective. Tanggal ang stress. Alam nyo ano itong number 9? Kumausap ng pamilya, kumausap ng kaibigan. Sinabi ko pilihin mo yung pamilya mo, kapamilya mo na close ka, kaibigan mo na close ka, yan ang very effective, tanggal ang stress. Yung kwentuhan. Hindi ko sinabi mag-inuman kwentuhan. Kasi, lalo na sa mga senior, yan na lang ang kasiyahan nila eh. Makausap yung apo, yung kamag-anak, yung pinsan, di ba? Parang feeling mo part of the community eh. Pag tinanong ang mga taong lampas 100 years old, merong mga interviews yan eh. Yung mga umabot sila 100 years old, centenarians. Tinanong sila, ano yung pampahaba ng buhay nyo? Ano yung pampalakas ng katawan nyo? Ba't kayo umabot ng 100 years old? Isa lang ang isasagot nila sa'yo. Alam mo ano? Family support. Love of family. Yun na lang natitira. Diba? Kung kaya mo, love of country, love of the world, pwede rin yan, tumulong sa kapwa, pero yung family na tulungan mo. Kasi pagkaaway mo pamilya mo, madidepress tayo. Diba? Walang perfect family, pero kailangan ayusin. Number 10. Ito, pampahaba ng buhay, para lang to sa may partner. May option tayo. Pwede magpakasal
sa isang partner na matino. Kailangan matino siya. So, pag maayos yung partner mo, loyal ang partner mo at mahal ka, hahaba buhay mo. May mag-aalaga sa'yo pag may sakit ka. Diba? Pero paano naman yung single, Doc? Paano naman yung walang partner? Pwede tayo mag-alaga ng pets. Alaga ka ng aso, alaga ka ng pusa, nagbibigay na rin ng pagmamahal. So, number 10, marry or get a pet dog or pet cat. Number 11, ito, tanggal stress mo dito. Ito, hindi nyo pa ito ginagawa. Number 11, pwede kayo kumanta. Okay, hindi ka kailangan mag-karaoke, hindi ka kailangan maging singer. Kahit sintonado, ikaw lang may alam. Yung mga kantang masasaya. Gusto mo yung mga Christmas song, children song, yung, kung ano gusto nyo, 80s, 90s, 70s, kung ano man yung panahon ninyo, kumanta. Okay? Ang pagkanta, makakaalis ng panic attack. Pag na-stress ka, napapanik ka na, kumanta ka lang. Or makinig ka sa music. Diba? Makinig sa music at sumabay, kumanta. Habang nagsha-shower, kumanta. Habang nagtatanim, kumanta. Habang naglilinis ng bahay, kumanta. Yung kumakanta, tanggal ang stress. Subukan nyo. Sasabihin nila, parang nasisiraan to. Hindi. Masiyahin yun. Kumakanta, humming, singing, more endorphins, bawas stress. Proven yan. Number 11. Hindi nyo pa alam yan. And lastly, number 12, simple lang. Breathing exercise. Yan. I saved the best for last. Ganito, breathing. Oh. Breathing exercise lang. Hinga malalim. Ganito ang tamang paghinga. Deep and slow breathing. Kasi libre ang hangin eh. Kailangan more oxygen para may oxygen ang baga, di ba? Gumanda ang dumami ang oxygen sa katawan. Hinga malalim, 4 seconds gamit ang ilong. Pigil, mga 2-3 seconds. Exhale sa bibig. Mga 4-5 seconds. Ulit na naman, dahan-dahan. Pigil. Exhale. Maganda po yan. Nagpaparami ng nitric oxide. Pag ilong ginagamit, maganda sa baga. Tapos habang humihinga, pwede ka kumanta or pwede ka mag-hum. Humming. Yan ang turo niya. Breathing and humming. Kasi pati yung nasal passages natin lumuluwag. Yung mga may plema, mahina ang baga, may hika, kumanta kayo. Breathing, di ba? Singing yan. Kailangan hihinga ka muna bago ka bubuelo. So, na-exercise yung baga. Lumalakas yung baga. Pag malakas ang baga, hindi mamamatay sa pulmonya, malalabas ang plema, lilinis ang baga, lalakas ang muscle, masaya pa sa utak kasi kumakanta ka. Diba? So, lahat ito, bawas stress and pampahaba ng buhay. Simpleng tips po, share po natin sa ating kababayan. God bless.